Good morning po. Good morning, GCF. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat, even sa mga kasakasama po namin na sumasamba through Facebook Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya po ba'y excited? Excited po tayo lahat sapagkat napakasarap pong sumamba sa Panginoon. Isa pong pribilehiyo na sa dinami-dami ng Batanggenyo. Kayo po ay isa sa mga binigyan ng karapatang sumamba sa Diyos. Sa Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Amen. So, isa muna pong the best na palakpak para sa Diyos. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo muna po ay manalangin. Yes, Father God, you are great, worthy to be praised, worthy to be adored. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito sapagkat minsan pa niloob mo kami na makabahagi sa gawain na ito. Salamat sapagkat alam namin na may magandang plano ka sa buhay namin. Purihin po ang iyong pangalan. Lord, idinadalangin ko po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ikaw po ang siyang manguna. Lord, ang kapangyarihan ng iyong salita, ang siya naming makita. Na bagamat ako, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, salamat sapagkat dahil sa iyong biyaya at habag, nandito ako upang ipahayag ang iyong salita. Lord, ang dalangin ko, Diyos, buksan niyo po ang aming mga puso, isipan, na marinig namin ang iyong salita. At kailang Diyos, uuwi po kami at lalabas sa sambahang lugar na ito na daladala ang iyong pangako, daladala, Panginoon, ang palampalatayang nagmula sa iyo at ang katagumpayan at ang papuri ay sa iyo lamang, O Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Month of June na po, anong bilis ng panahon na. Pag may 2-3 buwan ay lalabas na ulit Sino pong lalabas? Alam niyo, nagpa-practice na po si Jose Marichan. Pero nangangalahati na rin po tayo sa ating series sa Book of Matthew. At alam ko po na marami pa tayong matututunan patungkol sa Book of Matthew. Tayo po ay nasa chapter 15 na. Halos makalampas lang ng kalahati noong Book of Matthew. At ang atin pong babasahin, pag-aaralan ngayong araw na ito ay from verse 1 up to verse 20 ng Matthew chapter 15. Hindi ko na po babasahin yung ating scripture reading, pero iisa-isahin po natin yung mga verses. Pagpalagay na 3 minutes per verse. So times 20, 60 minutes, 1 oras. Tama ka po. So, yun po. At nandito tayo upang sumamba sa Panginoon para magpuri sa Diyos. At ating pag-uusapan ay patungkol sa pagsamba. Ano ba yung dapat na posture ang ating puso para makasamba tayo sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Clean hands and a pure heart. Yun na po ang mensahe. Pwede tayong mag-closing prayer. Ganun lamang po. At alam ko po na may gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Isa-isahin po natin. Verse 1. Ang sabi po doon, pakibasa po ng malakas. Tika po, komersyal lamang po.
Hindi ko po nababasa. Yun, nagkailaw. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po doon, then the Pharisees and scribes. Bakit po sinabing then? Ano ba yung pinanggalingan itong verse na ito? Dahil doon sa chapter 14, 13, 12, 11, yung mga nagdaang mga verses, chapters ng Matthew, napakarami pong ginawa ng Panginoon. Di po ba? Naalala natin, nagpakain siya ng 5,000, nagpakain ng 4,000, nagpagaling ng maraming may sakit. At pagkatapos noon, anong nangyari? Nagtrending ang Panginoong Jesus. Nabalita sa buong area ng Galilee, sa lahat ng mga barangay, mga sitio doon, balitang-balita ang Panginoon. Na lahat ng mga may sakit, lahat ng anumang problema, sakit karamdaman, inaalihan ng demonyo, pinagaling ng Panginoon. At sabi doon sa mga huling verses nung Matthew chapter 14, ang sabi po doon, and as many as touch it were made well. Alin ang hinipo? Yung laylayan ng damit ng Panginoon. Ang alam natin, yung isa lang babae na dinudugo ang humipo doon sa laylayan ng Panginoon. Pero ang katotohanan, yung buong barangay, yung buong city doon, ay yung nalilibot ng Sea of Galilee, lahat ng humipo ay gumaling. Ibig sabihin, yung mga doktor doon sa lugar na yon, nung kapanahunan na yon, walang trabaho. Ano po? Ay kasi balitang-balita, yun, nagpapagaling ang Panginoong Hesus. Lahat ay pumupunta doon. Tama po ba? At hindi lang yung mga Hudyo o yung mga Hintil na doon ang nakabalita. Umabot hanggang Jerusalem. Pati yung mga Pharisees and mga scribes na balitaan nila buhat doon sa Jerusalem. Siguro mayroong mga Hudyo na kapagsabi na dito si Jesus Christ ay gumagawa ng iba't ibang himala at marami ang nahihikayat. Baka mamaya maubos na yung ating mga tagasunod, sabi nung mga Hudyong mga religious leader doon sa lugar na yun. Kaya nagpasugo yung Supreme Council magmula sa Jerusalem, nagpadala ng mga Pharisees and scribe upang magmarites. Tingnan nga, ano nga ba yung ginagawa ng Panginoong Hesus? Anong ginagawa nito na baka ito ay labag sa ating mga kautusan, labag sa mga tradisyon? So sila ay nagpapunta from Jerusalem. Yung pong Jerusalem at yung Gennesaret o dun sa Galilee, ang layo po noon ay nasa mga 120 kilometer. Isipin po ninyo, wala namang Grab, walang taxi, lakad lamang po yung 120 kilometers more or less from Jerusalem hanggang dun sa Gennesaret. So more or less nasa mga 48 hours yon kung lalakadin ang dire-diretso. Dahil lamang sa pag-iisip na marami nang nakukuha ang Panginoong Jesucristo, marami nang tagasunod, ay inyong tingnan. Ipinadala yung mga Pharisees, mga scribes upang tingnan ano ba yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo at bakit maraming tagasunod. So, kailangan nilang makita. Dahil nung panahon din na yon, napakarami na pong accusation sa Panginoon. Marami nang nasasabi na maraming maling ginagawa ang Panginoong Hesus base sa kanilang pagkaalam sa kanilang relihiyon. Ano po yung mga accusation na yon? Nagkaroon po ng sinasabi lang na
blaspheme ang Panginoong Hesukristo na nagpapatawad ng kasalanan na ang alam nila, sino lang ang nagpapatawad ng kasalanan? Ang Diyos lamang. Hindi naman nila tinatanggap na Diyos ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi nila, inaakusahan si Panginoong Hesukristo ng blasphemy. Ano pa? Nakita din nila na ang Panginoong Hesukristo ay kumakain na kasama ang mga publicans, mga taxpayer, mga sinners, at bawal na bawal yon sa relihiyong Hudyo o Judaism, na yung mga Hudyo ay makikisama sa mga hindi Hudyo o yung mga hintil o mga sinners. So yun po isa sa mga accusations. Ano pa? Yung kanyang mga alagad ay hindi nakikipag-fasting habang yung mga Hudyo ay nagpa-fasting. Nagkakas ng demon, nagamit daw ay si Beelzebub. Isa yun sa kanyang mga akusasyon. Ang isa pa ay hindi breaking of Sabbath. Hindi ginagalang ang Sabbath. Dahil noong kapanahon na din noon, nagpapagaling ang Panginoon nung panahon ng Sabbath. So ito yung mga accusation. Ngunit, siguro hindi man agad pinuna ng mga Pariseo at mga Eskriba ang Panginoon nung gumagawa na ng himala ang Panginoong Hesus. Siguro nagmasid-masid muna sila. Nung wala silang makita na maipula o anumang ginagawang paglabag ng Panginoong Hesukristo regarding sa mga kautusan ng Judaism, dun sa verse 2, may nakita silang isa. Ano pong sabi doon? Why do your disciple break the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat. Nakakatawa ano po? Ang ipinadala ay galing sa headquarters, yung buhat sa Supreme Council, pinadala yung mga religious leader, Pharisees and scribes, na walang makita, ang nakita, bakit hindi kayo naghuhugas ng kamay bago kayo kumain? Para bang buhat Malacanang, nagpasugo si PBBM papuntang Talahib, Pandayan, na mayroong may nagpaplano, nagsusubversibo. Ay nung walang makita ang nasabi ng mga officer buhat from Malacanang, bakit kayo nag-JJ walking? Bawal ang jaywalking dito sa Talahib, Pandayan. Nakakatawa ano po. Pero yun ang nangyari dito. Bakit hindi kayo naghuhugas ng kamay bago kayo kumain? Inyong binirek ang tradition of the elders. Tradition of the elders. Yung tradition of the elders, ibig pong sabihin, hindi po ito mula sa salita ng Diyos. Ito po'y tradition o ginawa ng mga elders. Hindi ito yung mga Pariseo at hindi mga Eskriba, hindi yung mga Saduseo, kundi ito yung mga elders. Para din pong mga elders ng church na pinipili. So kung ay may mga pinili na mag-aral ng kautusan. So yung man-made tradition, ang tawag po doon, yung compilation na yun ay Talmud. Yun namang salita ng Diyos, yung mga kautusan ni Moses, ang tawag ay Torah, yung 5 books. So buhat doon sa Talmud, yun ang kanilang pinagbabasihan. Hindi mismo sa Biblia, hindi mismo sa Scripture. So yung Talmud is not Torah. Magkaiba po yun. Pero bakit ba merong Talmud o tradition of the elders? Sa salitang Hebrew, ang sabi po doon, Seyag Lat Torah. So bago po makarating sa mismong commandments o sa law of God, naggawa muna po ng pens na parang may sasala. Na bago ka magkasala, makarating bago mo ma-break ang commandment, meron munang Talmud na magsasabi kung ikaw ay kalugod-lugod o hindi kalugod-lugod. Example po, ang commandments ng Panginoon,
igalang ang araw ng pagsamba, ang Sabbath day. Maaari pong nasa sa Talmud, tuwing Sabbath day, bawal tumingin sa mirror. Example po, bakit bawal tumingin sa mirror? Bawal tumingin ba sa mirror ay nasa sa commandments? Wala. Pero bakit ito'y nasa sa Talmud? Ginawang tradisyon. Kasi pag tumingin ka sa salamin, sa araw ng pagsamba, sa araw ng Sabat, maaaring makita mong merong katutsang. Ano kayong tutsang? Buhok sa ilong na nakalabas. Pag nakita mo may buhok sa ilong, anong gagawin mo? Maaaring kukuha ka ng gunting, mananalamin ka, puputulin. Maaring yung kilay mo hindi pantay, pagtingin mo sa salamin. Ang gagawin mo ay aayusin mo at pagkikilayan. Bawal gumawa sa araw ng Sabat. Kaya naggawa muna ng pens ng Talmud na dito ka muna para hindi ka makarating dito sa mismong commandments. Yun po yung nangyari dito. Bakit hindi kayo kumakain? Bakit hindi kayo naghuhugas ng kamay bago kumain? Kasi, maaaring itong mga Hudyo, may mga kasalamuha na Gentiles. At bawal pong makisalamuha ang mga Hudyo sa mga Gentiles. Lalo na sa marketplace. Lalo na sa labas kung ano. Kaya, ang alam nila, kapag sila'y nakipag-communicate, nakisama, nakikain dun sa mga Gentiles, sila ay marumi, sila ay defile. At kapag sila'y kumain ng hindi naghuhugas ng kamay, yung karumihan, magiging marumi din sila. Kaya yun ang nasilip ng mga Pharisees and scribes na, bakit hindi kayo naghuhugas ng kamay bago kumain? Tama naman po na maghugas ng kamay bago kumain. Sino po ditong naghuhugas ng kamay bago kumain? Lahat. Bawal ba? Masama ba na maghugas ng kamay? Hindi po. Tama yan. For nutritional, for sanitary purposes. Pero, hindi naman po yung paghuhugas ng kamay ang magiging dahilan upang tayo'y maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po. Kaya naman, itong mga Pharisees and scribe, ang sabi po doon, sumagot ngayon ang Panginoong Hesus. Napakahirap tanungin niyang napakatalino. Napakahirap ng tanungin ng Panginoong Hesus. Pag tinanong mo ng isa, pagbalik sa iyo, ikaw ang tatamaan. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, why do you break the commandments of God? Bakit naman ninyo binibreak ang commandments ng God for the sake of your tradition? Ibig sabihin, bakit naman kayo talagang kayo ay talagang sinusunod niyo yung Talmud o yung tradition? Naghuhugas talaga kayo ng kamay. Pero naman, bakit naman ninyo binrek ang commandments of God? At anong commandments? Nagbigay ng example lang Panginoon. Kung anong commandments ang binibreak noong mga Pharisees and scribe. At yun po yung commandments number 5. Ang sabi doon, for God commanded. Ito'y galing doon sa Exodus chapter 20 verse 12. Ang sabi po doon, honor your father and mother. And whoever reviles father or mother must surely die, mamamatay. Ito'y nado doon sa Exodus 20 verse 12. Ito ay commandments, hindi ito tradisyon. Ngunit, anong ginawa ng mga elders? They justified the breaking of the fifth commandment by using tradition. Hindi nila alam or maaaring alam nila na nagbe-break sila ng commandments pero para hindi masyado obvious, para hindi masyado sila mapulaan, gumawa sila ng tradition na pwedeng i-break yung commandments number 5. Ano po yung tradition nga pala? Ito yung teachings o rituals na Passover time that is not directly commanded in the Bible. Wala sa Biblia.
So ano yung tradisyon na ginawa ng mga elders na po pwedeng i-break yung commandments? Tingnan po natin sa next page. Ito po. Ang sabi dito, so verse 5 ng Matthew chapter 15, "But you say," sabi ng mga Pariseo at mga Eskriba, ito yung tradisyon, ito yung kanilang batas. "If anyone tells his father or his mother, what you would have gained from me," kung anuman ang mapapakinabang ng iyong magulang sa iyo, ay given to God, ay ibinigay ko na sa Panginoon. At kapag yung mapapakinabang ng iyong magulang sa inyo, ay sasabihin ninyong ito'y ibinibigay ko na sa Panginoon. Pwede daw pala yun, base sa Talmud, base sa tradisyon. "For he need not honor his father." Pwede mo nang hindi i-honor ang iyong ama't ina, basta sabihin mo lang, yung mapapakinabang sa iyo, ay ito'y offer ko sa Panginoon. Ito'y pledge ko sa Panginoon. Halimbawa, yung iyong magulang ay kung ikaw ay may trabaho. Yung magulang mo'y alam mong gipit. Walang pambayad, pambili ng gamot. Alam mo. At alam mo din naman na ikaw ay may perang pambili ng gamot. Ay ayaw mong tulungan ng iyong magulang dahil sasabihin mo, ito ay offer ko sa Panginoon. Ito ay tithes ko sa Panginoon. Ibibigay ko ito at ihuhulog ko dun sa box. Kaya hindi, inay, pasensya. Ari ay para sa Diyos. Yun po yung tradisyon na kanilang ginawa. Bakit? Sinong makikinabang? Ay di yung sinagoga. Sinong makikinabang? Yung mga Pariseo at mga elders. Ay yung mga eskriba. Bakit? Sa halip na itutulong sa parents, sa magulang, ibibigay sa simbahan. So, ang sabi nung tradition, okay lang, hindi mo tulungan ang iyong magulang. Basta yung iyong itutulong sa iyong magulang, ibigay mo sa simbahan. Hindi mo binrake ang commandments. Yun ang sagot ng Panginoong Hesus. Binebreak niyo ang commandments, pero ang alam ninyo ay hindi dahil sa ginagawa niyong tradisyon. So for the sake of your tradition, you have made void the word of God. Yun ang bumalik, yun ang sinabi ng Panginoon. Example din, sa ating kapanahunan ngayon. Let's say ikaw ay anak, palagi na walang trabaho, nag-aaral ka pa. Ay sabi ng iyong magulang, bago ka pumunta ng GCF, ay pakihugas naman muna ng plato. Ay sasabihin, ay hindi po. Ako po ay nakakommit sa GCF, sa simbahan. Kailangan po ako'y maaga dahil ako ay usher. Kayo na po ang maghugas ng plato. Ay, pwede bang pakibantay muna na rin iyong anak? Mag-alaga ka muna. Dahil ako ay mamamalengke, pupunta ng palengke at nang kayo ay may makain. Ay, hindi po pwede, Nay. Alas 10 na po, mag-i-start na po ang service sa GCF. Kailangan papunta na ako doon. Huwag na po kayong mamalengke, kayo na lang ang mag-alaga ng bata. Simpleng example na hindi na o-honor ang magulang, na ang palagay natin sa ating sarili ay tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos dahil inuuna natin ang Diyos. So, ang tanong po, yun nga pala pong tradition na yun. Sabi doon, yung parallel verse para doon, Mark 7 verse 11, "But you say, if a man tells his father or mother, whatever you could have gained from me is korban." Ang tawag po doon, korban.
What is given to God, what is pledged to God ay korban ang tawag. So ang tanong, masama ba ang tradition? Are all traditions bad? Hindi po lahat ng tradition ay bad. Bakit? Tingnan po natin yung sinabi ng Apostol Pablo, sulat sa mga taga-Korinto. Ang sabi po doon, now I am commend you because you remember me in everything and maintain the tradition. So may tradition pala doon. At sinasabi ni Apostol Pablo, okay, you maintain yung tradition even as I delivered them to you. So may binibigay na tradition si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Isa pa po, masama ba talaga ang tradition? Sabi din ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonians, so then, brothers, stand firm and hold to the tradition. So, hindi lahat ng tradition ay masama. Amen. Ano pong alam niyong tradition? Sa mga gising, ano pong tradition na inyong alam? Ano po? Let's say, sa New Year. Anong tradition pag New Year? Maraming prutas, 12. Masama ba yun? Okay lang. Ano pa? Anong mga tradition pa yung alam? Kahapon sa amin, sa pesta sa Greenwoods, piyestahan. Masama o hindi? Pag kayo kumbidado, pag hindi kayo kinumbida, kayo na sumagot. Yun yung mga tradition. Sa GCF, sa simbahan, anong tradition dito sa simbahan? Ano yung naalalang tradition? Sa-celebrate tayo ng Christmas, di ba? Nasa sa Biblia ba yun? I-celebrate ang Christmas tuwing December? So ito'y tradisyon. Tama po ba? Ang Holy Week, sinabi ba sa Biblia na tuwing summer, nag-Holy Week? Nasa sa Biblia ba yun? Ay bakit sinabi ba sa Biblia na 4 yung song na prayer and yung sa praise and worship? Bakit 4? Pwede namang isa. Tama ba? Pwede naman 2. E di, 10 minuto kada isang kanta. 20 minutes din yun. Bakit 4? Tradition. Masama ba o hindi? Nasa sa Biblia ba yun o wala? Wala. So, ano ngayon ang ating masasabi sa tradition? Kung hindi ito masama, lahat ba ng tradition ay mabuti? Hindi rin. So, anong atin ngayong pagbobotohan at i-approve sa GCF na mabuti at masama? May quorum ba tayo? Bilang mga Kristiyano, we aim to be biblical, but not necessary traditional. Kung yung tradisyon natin ginagawa, wala man sa Biblia, ngunit kung ito'y hindi makakasama at nakakatulong, okay lang. Pero kung yung ating ginagawa'y wala sa Biblia, yun ang hindi okay. At kung tayo'y pamimiliin, tradition versus Bible, ano ang ating pamimiliin? Ang ating pipiliin? Sa Biblia tayo. At yun ang nangyari sa mga Pharisees and scribe.
Ang pinili nila yung tradisyon, hindi yung commandments. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, you hypocrites. Nagbago na ng pangalan ang Pariseo at Scribes. Pinalitan ng Panginoon ng pangalan. Anong tawag na sa kanila? Hypocrites. Dahil alam ng Panginoon ang laman ng kanilang puso. These peoples honor me with their lips, but their hearts are far from me. Na yung kanilang ginagawang pagsamba ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Dahil ang gusto ng Panginoon na pagsamba ay yung sa katotohanan at sa Espiritu. Dahil ang alam ng mga hypocrites o ng Pariseo at Skriba, kapag ginawa nila yung paghuhugas ng kamay bago kumain, sila'y nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Sila ay sumasamba sa Diyos. Nagiging kalugod-lugod sila. Pero sa tingin ng Diyos at sa katotohanan, sila ay mga hypocrites, sila ay aktor, sila ay nakamaskara. Hindi yun ang tunay na laman ng kanilang puso. Hindi sila tunay na sumasamba sa Diyos. At kung nais nating sambahin ang Diyos sa mga katotohanan at sa Espiritu, anong dapat nating gawin? We must obey. We must obey. Kahit na naka-schedule tayo tuwing linggo, paparito sa GCF ng alas 10. Kailangan nasa GCF ako tuwing linggo. Kailangan abot ako sa praise and worship. Kailangan magbibigay ako. Kailangan ako'y mananalangin. Kailangan makikinig ako ng Word of God. Kailangan ako'y makikipag-fellowship. Hindi po masama yun. Pero kung ito ay pagpapaimbabaw lamang o kaepokrituhan, kung ito'y 1 oras at kalahati lamang ng inyong 168 hours, 1.5 hours versus 168 hours, yun po sa loob ng 1 linggo. 2 oras lang tayo dito. Hindi po yun ang tunay na tao. Ang tunay ay makikita sa loob ng 166 hours sa loob ng 1 linggo. Yun po ang magsasabing tayo'y tunay na sumasamba sa Diyos kung yung ating nababasa, naririnig na salita ng Diyos ay ating inu-obey, because obedience is better than sacrifice. Sapagkat ang gusto ng Panginoon na pagsamba ay yung puso na ang hinahanap na ma-please ang Panginoon. Hindi by rituals. Baka yung ginagawa nating pagsamba dito yung ritual na lang. Huwag naman po sana. Huwag po sana. Punta po tayo sa verse 10. Ang sabi po dito, siyempre inakasuhan ang Panginoon na hindi naghuhugas ng kamay yung kanilang mga disipulo. At maraming mga tao, marami ang nakakarinig. Kaya naman sabi niya doon sa mga tao, siyempre medyo baka nais din ng Panginoong i-defense yung kanyang ginagawa. Sabi ng Panginoon, hali kayo. He called the people, hali kayo. Hear and understand. Makinig kayo, and yung understand ay act with reverence. Hali kayo dito. Hindi yung pumapasok sa inyong bibig ang nagpapasama sa tao. But what comes out of the mouth, this defiles a person. Hindi yung pumapasok ang nagpapasama. So, yung sinasabi ni P. Hison, masama bang kumain ng dinugan? Masama bang kumain ng pupor? Masama bang kumain ng bulalo? Hindi po yun ang magpapasama o magpapalinis sa iyo sa harap ng Panginoon. Dahil whatever comes into the mouth
passes into the stomach, at saan ang punta? Pagkatapos makain ang mga... Saan ang punta? At kung hindi man lumabas yan, may diatabs. Meron palang dulcolax. Yan ay lalabas. Labas! Pag hindi lumabas. Pag kayo nakaupo, hindi lumabas, sabi niyo, labas! Labas! Lalabas siya. Amen. Natawa ang mga P1. Ba't kayo tumatawa? So, purihin po ang Panginoon. Nasaan na po tayo? Dahil sabi sa Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Hindi sa pamamagitan ng ating kinakain o iniinom, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Pero, may katalinuhang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng basta makakain, ikakainin natin. May mga pagkaing makakasama sa ating katawan. Kailangan ng katalinuhan. Sabi nga doon sa hear and understand, be wise. Yung hear na yun, be wise and understand. Kung kumain tayo ng bawal sa atin, mayroong consequences din naman. Amen. Amen. Next, nasaan na po tayo? Do you know that the Pharisees were offended? Na-offend sila. Pero sabi ng Panginoon, every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Paraphrasing, bahala sila, hindi naman sila mananampalataya. Ibig pong sabihin, hindi believers ay hindi kabilang sa kaharian ng Panginoon. At sinabi doon sa verse 14, let them alone, they are blind guides. Ang sabi ng Panginoon, sila yung mga bulag, mga religious leader, pero sabi ng Diyos, sila ay bulag. Bakit? Wala sa kanila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Maaring sila ay nag-aaral lang salita ng Diyos pero hindi nila nauunawaan. Dahil sila yung mga religious leader, yun ang trabaho nila, mag-aral ng commandments, mag-aral ng salita ng Diyos, pero sila ay bulag. And if the blind leads the blind, both will fall into a pit. Naalala ko po nung ako ay nagka-vertigo nung January 12, after 2 weeks, medyo nakakaramdam na po ako ng maganda-ganda at maayos. Naisip ko po na parang baka kailangan ko ng masahe, ng ma-relax na at baka stress na. Nagpunta po ako doon sa SM, nagpamasahe sa bulag. Nakaw, munti ka nang pumutok ang ugat sa ulo. Kaya pagising ko, Kuya, nung pagbago ko nung tapos na, sabi ko, Kuya, huwag mo kong iwanan. Umiikot ang SM. Ako'y iyong alalayan. Ay magsasarado na doon, mag-aalas 9 na. Hindi ko naman masabi na, Kuya, samahan mo ako palabas, alalayan mo ako. Ay bulag. Kaya ako'y baka pareho tayong maumpog, pareho tayong mabunggo. Kaya ako'y lumakad, pakapit-kapit sa bubog hanggang sa labas. Dahil magsasarado ng SM. Lumalayo na po yata. So, ibig sabihin, kung wala sa atin yung katotohanan, nagkakaroon ng spiritual blindness. At kung hindi tayo nag-o-honor sa magulang natin, isa itong dahilan ng pagkabulag. Kapag yung hindi nag-o-honor, yung hindi ginagawang igalang ang mga magulang, ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 30 verse 17, the eye that mocks a father and scorns to obey a mother, they will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vulture. Sino ditong medyo pasaway sa magulang, paminsan-minsan? Pag minakita kayong uwak, magtago na kayo at baka inyong matay. So, hindi naman po literal, pero ibig sabihin lang,
lumalabo ang mata at baka nabubulagan yung anak na hindi nag-o-honor sa magulang. Bakit? Maring napapaglabuan ka. Hindi mo naiisip kung gaano ang hirap na dinaras ang inyong magulang. Dalhin ka lang sa tiyan. At nung ikaw ay may labas, puyat ang magulang. Hindi ka pa kagat sa lamok, padapuan sa langaw, at nung ikaw ay tumatakbo na, sunod ang magulang. At naghahanap buhay para ikaw ay mapag-aral. At nung mapag-aral ka na at makapagtrabaho na, may edad na ang magulang, sasabihin mo, ang akin namang inay, napakakulit. Hindi maintindihan. Hindi mo na iintindihan nga kung anong ginawa, kung gaano ka kamahal ng iyong magulang. At kapag nakikita ng kapitbahay, naririnig kung paano mumurahin ng iyong magulang, sasabihin ng kapitbahay, "Nako ining, nako utoy, magalimpay kay naagas." Nung ikaw ay pinagbubuntis, kung ikaw ay ganyan sa iyong magulang, hindi mo na iintindihan. Amen. Mayroong spiritual blindness. At kapag hindi natin nalalaman ang salita ng Diyos, o kahit babad tayo sa salita ng Diyos, ngunit kung hindi natin naunawahan ano ang kadahilanan, because the God of this world blinded the minds of the unbelievers. Kaya natin minsan nasasabi, noon, kahit magbasa tayo ng Biblia, hindi natin maunawaan. Di ba? Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos sa atin. Pag binasa natin ang salita ng Diyos, ating naunawaan. Yung iba na hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, na napakasimpleng salita ng Diyos, yun ay sa kadahilan ng sinay binulag ng Diyos ng sanlibutan. Amen po. Gising pa po kayo. Oh, malapit na po tayo. So, what causes a man to sin? Sabi po dito, but what comes out about from the heart, and this defiles a person. For out of the heart comes evil thoughts. So, saan nagmumula ang kasalanan? Sa puso natin. Sa puso ng isang taong makasalanan. Ang evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander, lahat yan ay nagmula sa puso natin. Kaya ang tao ay nagiging makasalanan hindi dahil sa kanyang environment, hindi dahil sa kanyang mga taong nakapaligid sa kanya, or masasabi natin hindi dahil sa demonyo. Pero ang katotohanan, maaring mayroong contribution yon. Pero ang katotohanan, ang kasalanan na nangyayari sa atin, yan ay lahat ay galing sa ating puso sapagkat ipinanganak tayong makasalanan. Ipinanganak tayong makasalanan. Ang ating puso ay wicked. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Desperately sick ang ating puso. Dahil talaga tayo ay makasalanan. Sabi doon sa Jeremiah 17 verse 9. Sabi din sa Romans 3 verse 10, there is none righteous, no, not one. Pag sinabing no, not one, wala kahit isang righteous. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. At dahil doon sa kasalanan na yon, nabulag tayo. Sin blinds the eyes and sin corrupts the heart. Kaya minsan noon tayo, ang alam natin sa ating sarili, napakabuti natin. Hindi po ba? Nung wala pa tayong pagkakilala sa Diyos, alam natin tayo hindi gumagawa ng masama. Alam natin tayo ay hindi mabuting tao. Basta ako'y gumagawa ng hindi ako nag-aargabyado ng tao, siguro naman ako ay pupunta ng langit. Pero ang katotohanan, tayo ay makasalanan.
Ngunit salamat sa Diyos na bagamat tayo ay makasalanan, minahal tayo ng Panginoon. Ginawa ng Diyos na matay siya doon sa krus ng Kalbaryo para ako, ikaw, na hindi kayang iligtas ang ating sarili. Ginawa ng Diyos para tayo ay mga maligtas. Namatay ang Panginoong Hesukristo hindi dahil sa ating mga business, hindi dahil sa inyong karir, hindi dahil sa inyong pag-aaral, hindi dahil para sa inyong love life. Ngunit namatay ang Panginoong Hesukristo para tayo na makasalanan. Na kung tayo magbabalik loob sa Diyos, tayo makasusumpong ng buhay na walang hanggan. Patatawarin ang ating kasalanan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At kung gaano man kalaki ang ating kasalanan, nung sinasabi natin, parang galit na ang Diyos sa akin. Wala na akong pag-asa. Pero gaano man yan nga kalaki, kasing laki man nga ng barko ang ating kasalanan, ang pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos ay singlawak ng dagat. At ang sabi niya doon sa Isaiah, "Come now, let us reason together, says the Lord." Sabi ng Panginoon, halika anak, halikayo, magliwanagan tayo. Na gaano man karumi ang inyong kasalanan, handa kong patawarin yan. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, handa kong gawing singputi ng snow. Kaya ko kayong hugasan ng malinis na tubig, and I will cleanse you. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Yung pusong matigas, papalitan ng Diyos ng heart of flesh. At kapag ka nagkaganon, kapatid, kaibigan, makakasamba tayo sa Diyos na nagbibigay ng katuwiran, na nagbigay sa atin ng kabanalan. For we are the righteousness of God in Christ Jesus. At dahil doon, makakasamba tayo sa Panginoong Jesus ng may malinis na kamay, clean hands, and a pure heart. Amen. Tayo po'y manalangin. Yes, Father God, salamat Panginoon sa iyong salita. Ikaw ay mabuti. At ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan. Kaya nitong tumusok sa puso ng mga tao na sino man natatanggapin ng iyong salita. Panginoon, sa sino mang nakarinig ng iyong salita na may pag-aalinlangan sa kanyang sarili, na siya ay hindi gumagawa ng kalooban mo, medyo nalulungkot siya dahil siya ay lumalayo sa iyo. Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita, ikaw ay tumatawag. Ikaw ang tumatawag sa mga makasalanan upang magbalik loob, upang totohanang humingi ng tawad, magsuko ng buhay, at manampalataya at tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sapagkat sa iyong pangalan lang, Panginoong Yesus, matatagpuan ang kaligtasan at wala nang sa iba pa. Kaya ngayong oras na ito, Panginoong Yesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw, O Diyos, ang siyang magminister sa iyong mga tao, sa iyong mga anak, upang kami totally magbalik loob sa iyo. Lord, tanggalin namin sa aming mga puso't isipan yung mga tradisyon, yung mga ritual naming ginagawa na akala namin ay kalugod-lugod sa iyo. Ngunit ang katotohanan pala, ito'y ginagawa lang namin para sa aming sarili, ngunit hindi para sa iyo. Ngunit ngayong oras na ito, dakilang Diyos, by your grace and mercy, Lord God, we offer our lives unto you as we ask forgiveness. Lord, cleanse us with the most precious blood of the Lamb. Father God, and Lord, we declare in spirit and in truth that Jesus Christ is our Lord, our Savior, and our God.
Marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Ikaw ang aming Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.